may gabi Mario Ron, may gabi Marianane, ug may gabi diha mga online viewers. So naanata karon sa atong ika-day 93 sa ato ang bedtime devotional for girls. So sa dili pa ta magsugod atong nagtahan o pagdayeg ang ato ang Ginoo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, God is good. Maski unsa ang mga sitwasyon sa tuang kinabuhi, maayo man o ay mga dautan, maayo gihapon ang Ginoo. Kay diha sa Ginoo tanan adunay rason. So tong katahon ang I give you my heart. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You're the name above all names. You're the source of everything, Lord God. Ikaw ang angay namong simbahan, Lord. Karong higayon na, Lord God, napasalamaton kami sa laing nga gabi nga adlaw sa mo ang pagdayeg diha kanimo, Lord God. Lord, pasiloa kami sa among mga sala, among pihoy, among mga kasing-kasing, tanggala ang mga dautan ng mga kinaiya. Ang limpihoy kini Lord God. Make us pure and blameless, Lord God, before you. Lord, ikaw puno kanamo sa imong balaang espiritu, Lord God. Giyahi kami, tudloy kami, Lord God, sa amo ang pagabuhaton. Pagay kami sa kaalam, Lord, ug pagsabot sa mensahe nga imong ihatag kanamo karon higayon. Lord, among isalig diha kanimo kini nga orasa, Lord God, nga tanan namong pagabuhaton maghatag og dungog himaya diha kanimo, Amahan.
Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, may gabi diha. Ang atong topic karon is a pleasing attitude. If you have your Bible, open your Bible to Colossians chapter 3 verse 2. Akong basahon diri, set your minds on what is above, not on what is on the earth. So, may the Lord bless His word. So, set your minds on what is in heaven, and not on what is on the earth. Ano tubig ko? Tubig dagang ko. So God knows everything about you and me, including your attitude. And when your attitude is good, God is pleased, very pleased. Very, very, very. Are you interested in pleasing God? Marionanit? Are you interested in pleasing God? Really? Are you interested in pleasing your parents, your teachers, and your friends? If so, try to make your attitude the best it can be. When you try to have a good attitude, you'll make other people feel better, and you'll make yourself feel better too. So, nako another verse nga basahon diri in Philippians chapter 2 verse 5. Ingon dinhi nga, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So, unsa man ang attitude ni Jesus. So, si Jesus is ang pagka-humble ni Jesus, ang pagka-loving ni Jesus, ug ang pagka-forgiving. So, we must kanang imitate the attitude of Jesus. So, we must imitate ang attitude ni Jesus because si Jesus, maski pa man nga Ginoo siya, wala niya gibutang iyang pagkaginoo. Pero iya noong gituman kung unsa ang pagbuot sa amahan. Tungod kay gipadala ni Jesus diri sa kalibutan to save us and to fulfill the promise nga gisulat diri sa Biblia. So kinahanglan nga matuman ang mga propesiya nga gisulat diri sa Old Testament nga mao na siya ang gifulfill ni Jesus. So Jesus iyang gipakaubos ang iyang kaugalingon, wala siya matupong sa Ginoo. So ang humbleness ni Jesus, so mao na siya ang ato ang sundon. So ang pagka-humble ni Jesus ang mapahiupsanon sa Ginoo. So mao na siya nga iset atong mind on the things above. Kaya unsa gani ang atong goal? Ang atong goal is to love God, to please God, and to love our neighbor. So mao ra gyud na siya is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So if we love God, so we must also love our neighbors. Kaya kung maingon ta nga love nato ang Ginoo pero naatay pagdumot sa ato ang mga isig ka tao is dili ka na tinuod nga gugma. Kaya ang tinuod nga gugma nahigugma pod sa isig ka tao. So diha makita pinagi sa ato ang bunga, pinagi sa ato ang batasan, pinagi sa ato ang sa ato ang sa ato ang sulti, lihok og mga batasan. So diha makita kung naaba ang ato ang na-inline bata sa kabubuton sa Ginoo. Atong topic karon is a pleasing attitude. So unsa man ning pleasing attitude? Pleasing attitude
in the eyes of God. So, ang ato ang miskin nata diri sa kalibutan, ingon diri ang set your minds on the things that is above. So, set atong minds sa mga butang nga langit nun, dili diri sa kalibutan. Tungod kay ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan mobura. So, ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan nagtraining rata. So, ingon diri sa timely tip nga, remember that you can choose to have a good attitude or not so good attitude. And it's a choice you make every day. So, tungod kay gitagaan ta og free will, tungod sa free will nga gihatag sa atoa, so we have options. So, whether to have a good attitude or not good attitude. So, mupili rata pero unsa magud ato ang purpose. So, kung founded ta sa ato ang pagtuo diha kang Kristo, kung ang ato ang kinabuhi we live a purpose-driven life. So, ang atong pagkinabuhi dapat mo in line diha sa ato ang purpose. So, what is our purpose? What is your purpose? What is our purpose? Our purpose is to please God. So, muna siya is to please God. So, once we accept Jesus, we believe in Jesus and accept Jesus as our Lord and our Savior. So, ang tag-iya na sa ato ang kinabuhi is ang Ginoo na. So, kung ang Ginoo na ang tag-iya sa atong kinabuhi, so, ang ato ang purpose is to please God. So, to please God is to obey His commandments. And to obey His commandments is to read His Word. So, to read His Word, to read the Bible. Because the Bible, kaingon diri ang Bible nato sa Hebrews chapter, ito kung gibasa ganina, Hebrews chapter 3 man siguro to. Because the kanang ang word ito nga po kay ang pulong sa Ginoo mao man kini ang giya kanato. So Hebrews chapter 3 verse 12. Hebrews ba? Hebrews chapter 4 verse 12. Ingon diri sa Hebrews chapter kung sa ang pulong sa Ginoo. Ako na nagibalik-balik nga ang pulong sa Ginoo mao na siya maggiya kanato. Ingon pa nga thy word is a lamp unto my feet. So ang pulong sa Ginoo mao na siya suga sa agianan nato. Kay kita katong wala pa ta naluwas sa Ginoo, wala pa si Jesus naata sa kangit-ngit. So kung naata sa kangit-ngit dali ra gyud ta mapandol, unsa na diha. So mao na nga ang pulong sa Ginoo mao na say suga aron kita guided ta sa ato ang agianan. So ingon diri sa Hebrews chapter 4 verse 12, kinahanglan kita magtuon sa pulong sa Ginoo because the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. The desires and thoughts of the heart. So, once gani nga kanang nabag-o ang usa ka Kristiyano nga nidawat og nituo kang Kristo, nahimo na siyang bag-ong kinabuhi. Because the old is gone and the new has come. So, ang kadtong mga desires niya, mahimo ng mabag-o na ang desire ba? Gibali, ang sa una, sa daan pa nga pagkatao is desire yun diri sa kalibutan.
Pero katunang nidawat na og nituo kang Jesus is ang desires na nga sa kasing-kasing is nahimo na siya og heavenly desires. So mao na siya nga mausab ang mga desires sa ato once nga ato na yung i-fully surrender ang ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. So unsa man nga mahimong pleasing attitude, unsa man ang pleasing is attitude nga malipay ang Ginoo. Kung diri sa kuan, mayroon unsa man ang attitude nga makalipay, makahatag og kalipay sa imong parents. Tarong. Pagtarong. Unsa man nga attitude? Mo-obey. Unsa pa? Man gina siya ang sa mga bata is obey your parents. So walay parents nga maghatag og kadautan nga magunhaon na og kadaot sa mga anak, kundi ang mga ginikanan nagunhaw na gyud og kaayuhan. So tanan nga gitudlo sa mga ginikanan, tanan nga gitudlo is para gyud sa kaayuhan. So to have a pleasing attitude as a child, so unsa to are? Mayroon unsa to have a pleasing attitude is to obey your parents, obey God. Obey God. So, tungod kay dili man makita ang Ginoo, so dili pa man ingon ana ka ang pagsabot sa usa ka bata. So, obeying God is obeying the parents. So, kay kung mo-obey sa parents nga makita, how much more nga mo-obey gyud sa Ginoo nga dili makita. So, one thing is to have a pleasing attitude, para makabaton og pleasing attitude ang mga kabataan is by obeying their. So, we can choose to obey or not to obey. But ingon ang Ginoo nga pilia ang kinabuhi. Gitagaan ta og pagpili sa Ginoo, to choose life or death, to choose blessing or a curse. Pero ingon ang Ginoo nga pilia ang kinabuhi. Kay ang Ginoo aduna nay plano sa matag usa kanato. So wala pa gani ta na tawo, naa nay plano ang Ginoo kanato. So tanan nahitabo diri tanan nahitabo, tanan na mo na experience unsa ba na siya nga sitwasyon karon, adunay rason ang Ginoo ana. Iyan ang gialaw ang mga panghitabo nga mag-experience kanato tungod gusto sa Ginoo nga ma-build up ang atong character, nga mahimo tang nga makasunod ta unsay character ni Jesus. Kung unsa ang character ni Jesus is ang iyang pagka-obedient to the point of death. Kay dili baya lalim nga kanabitang kanang kahibaw na kang mamatay ka ana. Sumo na obedient si Jesus, humble si Jesus, loving si Jesus, ug forgiving si Jesus. Sumo na siya ang atong mga attitude nga ato ang sundon, ang ato ang i-imitate kang Jesus. Mao gyud nang gihatag ang word, gihatag ang Word of God, ang Bible, gihatag kanato tungod kay mao na siya ang atong dapat nga basahon og kanang tun-an, istadihan nato kan mao kini ang ato ang giya sa matag adlaw nato nga kinabuhi. To please God is to worship Him in spirit and in truth. So ang kamatuoran mao kini Jesus is the way, the truth, and the life. So, Jesus is ang dalan, ang kinabuhi, ug ang kamatuoran. So, ang kamatuoran, ingon pa sa John 1:1, itong John 1:1, sa ganito, John 1:1R, kalimut na ka, R. In the beginning, God created the heaven and earth. Sa John
Genesis man na sa John 1:1, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. So pag-abot na dahil sa verse 14, and the word became flesh. Became flesh and dwelt among us. So mao na siya, ang word is si Jesus. So pag-abot diri sa 12, kung kinsa katong nidawat ni Jesus ug nituo kaniya gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So ako na siyang gibalik-balik, ako na siyang gibalik nga kuan nga dili tanang tao anak sa Ginoo. Kung kinsa lamang tong nituo ug nidawat kang Kristo. So mahimong anak sa Ginoo. So we are ako anak sa Ginoo. Nituo ka ni Jesus, imo siyang gidawat sa imong life. Man kang anak sa Ginoo. Kung ning tuo ka og nidawat sa ni Jesus og ni follow na ka sa kang Jesus, mahimo na kang anak sa Ginoo. Tapos dili man na siya nga one time event ra na siya tungod kay diha lang nagsugod ang atong pagtuo. Kaya ato ang pagtuo gitistingan hangtod sa pagbalik ni Jesus. Mao na nga kinahanglan ta nga mahimo tang founded, guided ta, dapat everyday ta magtuon sa pulong sa Ginoo, mag-aampo para dili ta maadto sa mga daotan. So kaya ang daotan 24/7 na sila ang mga demonyo 24/7 na sila naglihok, wala na sila'y day off. So dapat kita pud nga Kristiyano 24/7 pud ang ato ang pagpanagang. So unsa man ato pagpanagang sa daotan? So dapat hibaluta sa kamatuoran. Unsa ang kamatuoran? So ang kamatuoran naa na sa Biblia. So kinahanglan nato basahon atong mga Biblia. So, ayaw ninyo, pakatulugan na inyo mga Biblia diha sa inyong mga balay. So, kung wala mo yung Biblia, available na siya sa mga kuan. Na siya sa mga tungod kay online naman karon. So, available na siya sa online. Pwede mo makapalitan na siya bisag unsa nga version or naapod na siya ma-download online ang Bible. So, wala na gyud rason nga dili gyud mo makabasa sa Biblia. Tungod kay it's all available anytime, anywhere. So, wala pipila na lamang karon ang walay mga cellphone. So, dili gyud rason nga nayon nga wala may Biblia. Kay pwede man na siya online iyang Bible. So, mao na siya nga kinahanglan to have a pleasing attitude is to know God. Mao ni atong in reading the Bible, in reading the Bible is to know God and His promises. So daghang promise ang Ginoo diri sa Biblia. Diri na nasulat. So it is written. Di ba katong gitintal si Jesus? Unsa may gipanagang ni Jesus sa unsa may iyang gitubag sa ni Satanas? Di ba naingon si Jesus nga it is written? So iya jung refer sa unsay nakasulat, it is written. So ingunana pud ta kung kita nagtuo na diha ang Kristo, mo na kinahanglan nga mas okay gud ug naa gyud tay na memorize nga mga verses. Kay kaning mga verses god mao na siya maghatag nato og kadasig sa panahon nga kita maluya. Mao pud ni siya maghatag po nato og kanang panagang kung panahon nga tintalon ta. So, sama po ni Jesus, si Jesus gitintal sa Yawa. So, unsa man iyang giingon, unsa iyang gitubag ni Jesus, it is written. So, meaning, na-memorize niya kung unsa ang nasulat sa Biblia. So, daghang mga verse nga angay natong matun-an, o angay natong, kuha nato na, Matthew 6:33. So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, okay na, unahon na to ang Ginoo. Let's make time for God. Make time, meaning, unahon. Kaya dili lamang extra ang time atong ihatag sa Ginoo, kundi unahon na to siya sa kanunay. Maski pa man sa kabisi sa
kabisi sa ato ang sa atong mga buluhaton kada adlaw, busy sa trabaho, busy sa balay, busy sa negosyo, magyo na unahon nato ang Ginoo. Kay ang Ginoo maghatag nato og kaalam. Kay ang Ginoo may naghatag nato og kaalam unsaon pag-produce og wealth. So kung wala ang Ginoo kanato, mao na nga lisod gyud ang kuan gayud ang kinabuhi. Lisod ang kinabuhi basta way Ginoo. So usay man gani may nga lisod gani nga nakailag sa Ginoo, how much more kung wala gyud ang Ginoo gayud, wala makaila sa Ginoo. Mao na nga hurot kinsa may ginatawag ang Ginoo ba, di ba? Dili ang Ginoo ang ginatawag basta wa nakaila sa Ginoo. Undi ka to ginatawag tong kuan, itong kaaway, ang Satanas may ginatawag. Sumaw na, unsaon nga kanang mabless ka kung ang imuhang baba pa lang. Lahi na ang mga gipang kuan, gipang istorya. So, tanan na tong ginasulti, ginabuhat, i-account ba as Ginoo pag abot sa panahon. So, mo na siya nga, we must be careful. Sa tanan na itong mga ipangsulti kay ingon pa, himuan tag-accounting. I-accounting tas Ginoo pag-abot sa panahon. So, mo na siya nga, to have a pleasing attitude is to know God, to believe and accept Jesus in our lives, to repent of our sins. Kinahanglan nga magbag-o ta sa ato ang mga kinabuhi, atong i-repent ang atong mga sins. Repentance is a change of mind and heart. So katong mga sala ato nang biyaan ug magkinabuhi na ta nga putli ug balaan atubangan sa Ginoo. Mao kana ang iyahang gusto kanato. Kay kung putli o balaan, mahimutang balaan, malipay ang Ginoo. O kung malipay ang Ginoo, so, madto gitas langit. Kay, pwede man nga magbuhat tag maayo, pero wa na to gihimo nga Ginoo ang Ginoo. Kung ang usa gani kabutang, ngayon ka nga blessing na siya, pero nalayo kas Ginoo, dili na blessing. Kay pwede man mo bless si Satanas para lamang nga malayo ta sa presensya sa Ginoo. Pwede na. Dili tanan blessing gikan sa Ginoo. So mo na siya nga kinahanglan aware ta. Kinahanglan nga founded ta unsay kamatuoran. Kay kung kahibalo ta unsay kamatuoran, sama gud kung nakahibalo ka unsa ang tinuod nga 1,000, dili na ka basta-basta mapikian. So inana pud na ang pulong sa Ginoo. So kung founded ta sa pulong sa Ginoo, makahibaw ta kung unsa ang daotan, kung unsa ang kamatuoran. So, mo na siya nga kinahanglan matag adlaw, we should have a pleasing attitude towards God and towards other people. Okay, to have a pleasing attitude is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. And to love God and our neighbor is to obey His commandments. And to obey His commandments is reading His Word, reading and studying His Word. So, kauban na po diha ang pakikistorya sa Ginoo through prayer. And mao ni sa ang Ginoo magikistorya kanato pinaagi sa iyang pulong. So, I pray and I hope nga naamoy nakatunan ani nga devotional karong gabi una. Do you have you learned something, Maria Ron? Obey your parents, magyo na siya. Sa
mga kabataan is to obey your parents. Magyun na siya. Samtang napa mo sa poder sa inyong ginikanan or maski hangtod na siya, obey your parents. Gibalik-balik ganun na siya sa Colossians o Ephesians, tapos napo na siya sa Old Testament. So, na siya, obey your parents, God. Obey your parents. Maski usahay unreasonable ang parents. Obey lang gihapon. Respect. Respect your parents. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, we must have a reverence for God. So, in everything that we do all things for the glory of God. So, let us pray. Father in heaven, Lord, dalaygon ka, Lord, sa katapusan. Daghang salamat, Lord, sa imong pulong, sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo karong gabi una. Lord, wala kami mahimog wala ikaw, Lord God. Ikaw lamang ang among dalangpanan sa kanunay. Tabahin kami, Lord God, nga to have a pleasing attitude before you. Make our hearts pure and blameless, Lord, before you. And encourage us always, Lord God, to be kanabitang malig-on, Lord God, sa tanang panahon, maski pa man sa mga pagsulay, Lord, nga mahimo kaming mubarog, Lord God, tungod kay ang among tungod kay naaka, Lord God, nga among gisaligan o gituuhan sa kanunay. Lord, akong pag-ampo, Lord God, sa tanang naminaw ani nga pulong, Lord God, nga ikaw magahikap sa matag usa, sa matag kasing-kasing, Lord, nga kini nga pulong maoy mahimong kabag-uhan sa ilahang kinabuhi. Nga masayod sila, Lord, nga ang purpose diri sa kalibutan, Lord God, is to please you. To please you, Lord, with all our heart, soul, mind, strength. And also, Lord God, to love other people, Lord God. Even nga difficult people, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, we bring back all the glory, honor, and praise to you, Father. Ikaw, Lord God, magapanalangin ka namong tanan, Lord, nga ikaw ang Ginoo nga mutubag sa among mga pag-ampo, Lord God. If we seek you with all our heart, Lord God, ikaw gayud ang Ginoo nga magpakita ka namo. Lord, ining tanan, Lord God, among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, dalaygon ang Ginoo sa way katapusan. So, may gabi sa tanan. Have a blessed Saturday evening, everyone, and may God bless us all.